Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa inyo po mga brothers and sisters who are joining us dito po sa on-site sa ating church. At sa inyo po na nanonood sa atin sa ating Facebook Live. So today is July 16 and let's together worship, praise, and adore the Lord. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuting Diyos. Amen. Nire-reveal lang po niya na siya ay mapagmahal na Diyos. Hindi lang po yung mga focus natin ngayon, yung mga kabataan, yung mga children and youth, but all generation, no? Lahat po ng anuman ang edad mo, mahal tayo ng Panginoon. Amen. Anuman ang background natin, anuman ang pinanggalingan nating buhay, lahat po tayo walang kinikilingan ng Panginoon, no? Lahat tayo ay mahal ni Lord. Hallelujah. Pero ang Diyos po ay mabuti at tapat at lalong mapagmahal doon po sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya halina po at purihin natin ang Diyos dahil ang pagpapala niya sa atin ay lubos-lubos. Amen? Siya ay makapangyarihan at siya po ay dapat na atin pong papurihan at sambahin. Praise the Lord! Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos, makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Ng Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos, siya ay makapangyarihan. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. halina't natin ang Panginoon. Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos, makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos, siya ang Panginoon. At Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Amen. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. minsan pa halina. Halina't purihin ang Diyos. Purihin natin siya. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos, makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos, Dakilang Diyos at Panginoon, Panginoon, maghari ka sa lahat ng
natin ang Diyos. Hallelujah, Lord! Sasambahin ko lamang ang aming papupurihan. Ikaw lamang ang aming luluwan ng Diyos ang iyong kadakilaan. Dahil ikaw, Panginoon, ay hallelujah. Walang katulad ang iyong doon ngayon at magkabutihan, Panginoon. Hallelujah. Walang katulad ang iyong Yes, pagmamahal, Lord. O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong Hallelujah. katapatan sa amin. Ang katapatan mo, Panginoon, ay magpakayulan pa man. Ang iyong kadakilaan Salamat, ay walang Panginoon, hanggan, dahil sa bawat Panginoon. salinlahi, Panginoon, nariyan po, O Diyos, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagmamahal. Ang iyong kahabagan ay bago bawat umaga. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Mundo'y magunaw at maasahan ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Sige po, awitin natin, dakila ka. O Diyos, Sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. sa bawat bigat tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka,
Tapatan ng ating Diyos. Dakila ka, O Diyos, Sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Purihin ang kadakilaan mo. Dakila O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatin ang aming dakilang Diyos. Sambahin ka sa iyong kadakilaan. Itataas ang lahat ng iyong kinalaman. Luwalhatin sa sambahin. Lahat ng tuon sa iyo ay lulungkot. Lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ang tunay na Diyos. Sige po, purihin natin siya. Hallelujah. Luwalhatin natin ang ating Diyos. Purihin, O Diyos. Napakabuti ng ating Sambahin ka Diyos. sa iyong Hallelujah. katapatan. Tapatan ng ating Diyos. Luwalhatin Di nagbabago ang kailan. kadakilaan. Siya na ngayon. Hallelujah. At magpakailan. Purihin ka. Sambahin ka sa iyo. Tapat ka. Kawalang hatian. Ang iyong kabanalan ay magpakailan-kailanman. Walang hanggan ang iyong pagmamahal. Ang iyong biyaya ay bago sa araw-araw. Walang katulad. Wala nang hihigit pa sa iyo, Panginoon. Walang hanggan ang iyong pagpapatawad. Sa bawat araw, Ang Panginoon, iyong kalinga ay laging ay nararanasan namin ang nariyan, kabutihan O mo. Diyos. gaano man kabigat o kabundok Hallelujah. ang mga pagsubok, Panginoon, Lord, hindi po nito mabubura, hindi po nito matatabunan, Panginoon, ang katotohanan na kayo po ay Hallelujah. mabuting Diyos, Hallelujah. Amen. na kayo po ay tapat na Hallelujah. Diyos, na kayo po ay Salamat, mahabaging Panginoon, Diyos. sa iyong Hallelujah. kadapatan. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong Salamat. katapatan, Pwede ba nating Panginoon? pasalamatan ng Diyos sa kanyang Salamat, O katapatan? Diyos, sa iyong Oh, walang hallelujah. hanggang pagmamahal, Very Panginoon. consistent God. Salamat, Every O day. Diyos, Every sa iyong day, Lord, you biyaya are na consistent. bago sa araw-araw, Panginoon. You never Salamat change sa us. kalakasan, Panginoon, na patuloy mong dinadaloy sa Salamat amin. sa bawat kabutihan, Salamat, Lord, O na Diyos, sa nararanasan. patuloy mong pagpapatawad, Oh, blessed be the pagkalinga, name of the Panginoon, Lord. sa amin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, napakaraming biyaya, Napakabuti mo, Panginoon. Panginoon. Ayun, Lord, dinadaloy sa amin. Hindi man namin nakikita, Hallelujah. hindi man namin nararamdaman, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Pero Panginoon, sa lahat, sa bawat araw, sa bawat minuto, bawat oras ng aming buhay, nariyan ang presensya mo, Panginoon. Gumagabay, nag-iingat, Hallelujah. hallelujah. Tumutugon, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan namin. Ang daming ang pagkakataon, Panginoon, bagong pa namin sabihin ang mga pangangailangan namin, Panginoon. Amen. In advance, Lord, Amen. tinugon mo na. Hallelujah. Nag-provide ka na, Panginoon. Amen.
Kaya, Panginoon, Hallelujah, kapag ito po ay hallelujah. kinailangan namin, Panginoon, nandyan na. Salamat sa iyong Nandyan na, karunungan, Panginoon. Panginoon. Hahanapin na lamang namin. Hallelujah. I-claim na lang namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga bagay, tao, Salamat, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Daluyan ang pagpapala mo Salamat, sa O amin. Diyos. Daluyan ang paghipo mo sa Salamat, amin, Panginoon. Marami ng katibayan, Panginoon. Hindi mabilang na katibayan ang katapatan mo, kabutihan mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, nawa, ganon din, Panginoon, ang maisukli namin sa kabutihan at katapatan mo. Kami rin po, O Diyos, ay mahamon na magtapat sa iyo, Panginoon. Mahamon na magtiwala sa iyo, Panginoon, because you are a faithful God. Panginoon, day in, day out, Panginoon, matuto kami, Panginoon, na pagkatiwalaan ka. Maging confident kami, Panginoon, sa pagmamahal mo. Maging confident kami, Lord, sa wisdom mo sa aming buhay. Na anuman ang dumarating sa aming mga buhay, Panginoon, ito, O Diyos, ay hindi lingid sa iyo. Ang mga bagay na ito ay may kapahintulutan mo, Panginoon. Amen. Kaya, ikaw yung Diyos na Sa iyong karunungan, Panginoon. nag-aalaga sa amin, Hallelujah. pumoprotekta sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kung meron mang mga bagay na hindi magaganda na dumarating sa buhay namin, Lord, pinagkakatiwalaan namin ang wisdom mo. Amen. Dahil alam po namin na inalaw mo ang mga bagay na to Hallelujah. dahil may purpose ka, may plano ka, Panginoon. Siya nga, Panginoon. Hallelujah. At kung meron man, Panginoon, ng mga magagandang bagay o yung tinuturing naming mga blessings mo, Panginoon, na dumarating sa amin, Lord, ito po ay mga bagay na inaalaw mo, O Diyos. Binibigay mo na walang halo, Panginoon, na anumang kasamaan sa aming buhay. Hindi magdudulot ng anumang kasamaan sa aming buhay. Amen. Kundi ito, Lord, ay lalong magpapalapit sa amin sa iyo. Hallelujah. Panginoon, hayaan mong patuloy naming ma-realize, patuloy namin, Panginoong, mamasdan ang kagandahan mo sa gabing ito, Panginoon. Sa aming pananalangin, sa aming pag-worship, Lord, tulungan kami ng iyong Holy Spirit na pagmasdan ang kadakilaan, kabutihan, kagandahan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Oh, kay sarap po. Kay sarap po ng buhay, Panginoon, ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Blessed are those who trust in you. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Hallelujah. God. Sapagkat Yes, sila po, Lord. Panginoon, ay binibigyan mo ng pabor, binibigyan mo ng pagpapala, pinipreserve mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa katapatan at kabutihan mo. Sa iyo ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, kapurihan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, sa ating mga kapatiran po at mga manggagawa na naririto po sa ating church. At sa inyo po na nakasubaybay sa ating Facebook Live, magandang gabi po sa inyo. A blessed evening to all of you. At ang dalangin ko po ay patuloy po nating makita, i-reveal ng Panginoon ang kanyang glory sa atin sa gabing ito as we review yung ating pong topic last Sunday. Ang ganda po ng marami pong nagko-comment, no? Nagko-comment po sa atin. And I give the glory and the praises to the Lord kasi marami pong pumupuri na ang ganda raw po ng topic last Sunday. So kung nung first Sunday po, ang pinag-usapan po, ang kinausap po ng Panginoon ay yung mga parents, no? The responsibility of parents to rise as warriors because children are like arrows in the hand of a warrior. So tayo po dapat mga parents ay willing na maging warrior po, magpaka-warrior po sa panahong ito, lalo na yung fight natin against the darkness, against Satan and his hordes ay napakatindi po sa generation ito na talagang kinokorrupt, dinidestroy, pinapatay po ng kaaway ang maraming kabataan at marami pong mga schemes, no?
kaparaanan ng kaaway kung paano niya to ginagawa. One of that is yung technology po natin ngayon. No? At yung pong mga nangyayari sa ating kapaligiran, nakikita po natin kung ano po yung mga nagva-viral ngayon. Kita nyo po yung may mga line-line na red. Grabe, no? Yung mga S-line ang sabi nila. Ginagawang meme ng mga tao, minsan parang, pero kung titingnan mo, yan ninormalize na lang po, parang ginagawa na lang normal yung ibig sabihin po nun. Pero kung i-analyze po natin, kasi yan po ay galing sa isang Korean, no? Korean drama, na meron pong isang parang babae na gifted po siya na nakakita po nung red lines na yon, na ang ibig sabihin po nun ay yung tao na yon ay nagkaroon ng sexual relationship, no, sa iba't ibang mga tao. So, halimbawa, ayoko pa, parang ang hirap hindi magbanggit ng para example no? Yung isang vlogger na si Mami, di ba? Si Mami O. Di ba? So, super proud siya. Sabi niya yung picture niya, tapos may dalawang lalaki nasa tabi niya, no? Tapos ang parang caption niya itong dalawang to na anakan ako, ganyan. Tapos marami pa na hindi ko na mabilang. So, yung ganun. No? Na parang proud pa sila na yung ganun yung lifestyle nila na pina-follow sila ng maraming kabataan. Tapos ganun po ang uri ng buhay nila. And this is what our young people are seeing online. This is what the devil is feeding them online. No? Nakakalungkot yung mga ganito na ninonormalize na lang po yung casual sex na nasabi nga po natin, kung ipagtatagni-tagniin po natin, i-connect natin yung mga dots, yan yung mga nagli-lead dun sa isang statistics natin na tumataas ang cases ng HIV, because alam natin na ang number one na transmission ng mga STD ay sexual intercourse. No? Nakakalungkot. Kaya napakatindi po ng fight natin ngayon, parents. Older generation, wag muna kayong bibigay, wag muna tayo. Hanggat hindi pa tayo kinukuha ng Lord, magpakatatag po tayo. No? Kailangan we need to rise as warriors para po i-disciple po natin, turuan po natin, bigyan natin ng direction ng mga bata. Yun yung mga arrows Kapag nagkaroon sila ng direction at i-name natin sila sa tamang direction, they are powerful because they are blessings. No? At last Sunday naman, ang kinausap natin yung mga kabataan, what if yung mga parents or the older generation failed to do their part, their responsibility? No? Katulad ni Cora. No? Hindi si Sister Cora, ha? Yung Corang pinag-aaralan natin nung Sunday is lalaki po. No, letter K, O-R-A-H, no? Si Cora. Nagrebelde po sila sa Panginoon and against the leader whom the Lord has chosen for the nation of Israel. At nakita natin 250 men, including the properties, family, no? Ng mga leaders na to ay pinarusahan po ng Panginoon. God sent them directly to hell. Bumuka yung lupa, tapos kinain sila ng apoy. No? Pati yung mga tent nila, lahat po sila kinain ng lupa. At doon po ay ang Diyos mismo ang nagdesisyon, no, na ang pinili po niya, ang hinirang po niya ay si Moses at si Aaron as the high priest. Pero nakita natin yung two sides of God doon sa kwentong yun Yung wrath of God to those who rebel against Him. Yung mga hindi po nanampalataya sa Diyos, yung mga kumalaban sa Diyos, yun po yung nakita natin yung puot ng Diyos sa kanila. Kung paano niya pinarusahan yung mga tao na yon, kinain ng lupa. Pero the other side of God ay makita natin dito, yung grace ni Lord. By the way, ang grace ni Lord, hindi lang niya nauso sa New Testament, ha?
The grace of God has been there. Even in the Old Testament. One of yung story, si Noah has found grace or favor in the sight of the Lord. Wala naman talaga naging karapat-dapat eh. Simula pa lang kay Adan at kay Eva. Walang naging karapat-dapat. Even si Adan at si Eva, yung pagbibigay ng damit, yung pagpapaalis sa kanila sa Garden of Eden, pag tiningnan ho natin, pinag-aralan ho natin ng mabuti yan, those are expression of God's grace. God's grace po yun. Those are expressions of God's grace. At hanggang dito po sa kwento na to ni Korah, no, ay pinakita ng Lord ang grace niya do sa mga anak ni Korah na nagtiwala sa Panginoon. That moment was a defining moment na nung sinabi ni Moses, bago sila kinain ng lupa, talaga nag-warning si Moses eh. So, yun palang expression na yun ng grace ni Lord. Expression na ng grace ni Lord na nanawagan po si Moses na baka meron dyan na gustong gumawa ng decision na magtiwala sa Lord, na kumampi sa side ni Lord. Huwag kayong madamay sa puot ng Diyos, sa kaparusahan na ipapataw ni Lord dyan sa mga wicked men na yan. Kaya sabi ni Moses, before that tragedy happened, sabi niya, get away from the tents of the wicked. Get away from this wicked men. Hindi na po na idetalye doon sa kwento in Numbers chapter 16. Pero makita natin sa Numbers chapter 26 verses 10 and 11. Ang sabi po doon, but the sons of Korah did not perish. So that's a defining moment. Yung warning ni Moses na yun, yung mga anak pala ni Korah ay hindi sumama doon sa kanyang father at doon sa mga leaders na nagrebelde. But they took heed of the warning of Moses at sila po ay umalis doon. And they stood no, sa side po nila Moses. Sa side ni God. And doon po sa Psalm 84, no, doon po nila kinumpos ang isang awit revealing what happened that day sa kanila. Ni-reveal po doon sa Psalm 84 kung ano po yung nasa puso, nasa isip nila during that day na sinabi ni Moses, lumayo kayo. Get away from those wicked men. Get away from the tents of the wicked. Ito po sabi nila. No? Psalm 84, verse 10, 11, and 12. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wickedness. Tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing He will withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Yun po yung ginawa nilang decision nung araw na yon, na pinarusahan ng Panginoon yung parent nila, yung family nila na nagrebelde sa Panginoon. Nung sinabi ni Moses na get away from the tents of the wicked, ito yung sinasabi nila dito na, I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord. Yung pagiging doorkeeper nung panahon na yun is one of the simplest na trabaho po sa temple. Imagine mo yun, tagabukas ka lang ng pinto nung panahon na yun. Siyempre yung mga bida doon, yung mga nandun, siyempre iba kasi ang lineage ng priest eh. Ang priest noong panahon na yon ay kay Aaron, yung family ni Aaron. Now remember, sa tribes of Israel, ang Levites
Wala silang portion. Wala silang land na ipinamana sa kanila, but their portion is to serve in the temple. So itong si Korah is actually from the lineage of Levi, at yun po yung trabaho ng pamilya nila. Sila po ay pamilya ng mga singers, musicians, worship leaders po sila. Yun po yung trabaho nila sa temple. Pero heto po yung mga anak ni Korah na sinasabi nila, di bali nang wag niyo nang ibigay sa amin yung mga yung prestige ng ministry namin. Because of what my father did, kung nawala man sa amin yung privilege na yon to serve in the temple para maging worship leaders, singers, and musicians, it's okay. It's okay. Huwag nyo lang kaming paalisin sa temple. Gusto naming mag-serve sa Lord. We want to dwell in the temple where we can experience and gaze upon the presence of the Lord every day. Kahit na kami itagabukas lang ng pinto. Sabi doon, than to dwell in the tents of the wicked. Grabe po, no? Naalala ko tuloy yung yung alibughang anak. Yung prodigal son. Nung siya po ay nagrepent, pabalik sa kanyang father, sabi niya, Father, I'm no longer worthy to be called your son. Kahit maging servant na lang ako dito. But I want to be back in the house of the Lord. I want to be back in my father's home. I want to hug you again, Father. I want to be by your side again. Ayoko na nung buhay ko doon sa malayo. Parang ganun po eh. They made that decision na, Lord, kahit hindi na po kami kung nawala man sa amin yung privilege na yun to serve you in that prestigious position of being an elder, being a deacon, or anumang position yun, or being a worship leader, or kung ano man yung ministry ginagawa namin, kahit doon na lang kami, tagabukas na lang kami ng pinto. Kaysa sumama kami doon sa tents of the wicked, doon sa mga nagrebelde sa iyo, Panginoon. Alam nyo, sabi nila, pinuri nila ang Panginoon, for the Lord God is a sun and shield. This is based from their experience that day, that the Lord protected them. Hindi idinamay ni Lord itong mga batang to, itong mga anak na to ni Korah, doon sa rebellion ng kanilang ama, sa sin ng kanilang ama, hindi nadamay itong mga anak na to. Tapos anong sabi nila? They praise the Lord. The Lord give grace and glory. In other translation, honor. The Lord give mercy and honor. Grabe, no? Yung two sides ni Lord, yung wrath ni Lord against those who rebel against them, pero doon sa mga anak ni Korah na nagtiwala at pinili na tumayo doon sa side ni Lord, at doon sa mga leaders na pinili ng Panginoon para sa kanila, na experience ng mga anak na ito yung mercy and honor ni Lord. Pinreserve po ni Lord yung buhay nila. At hanggang sa after 400 to 500 years after that tragedy, nakita natin yung lahi ni Korah ay nagpatuloy pa rin. And we said that Prophet Samuel is a descendant ni Korah. Tapos yung mga anak ni Korah, sila pa rin yung inassign ni David doon sa temple, sa tabernacle, nung nakabalik na yung Ark of the Covenant sa Jerusalem. And when Solomon built a massive concrete building, the first temple, yung mga anak pa rin ni Korah ay naka-assign sa temple as singers, worship leaders, musicians. Pinreserve ni Lord yung buhay ng mga taong nagtiwala sa Kanya. The Lord give grace and glory. No good thing He will withhold for those who walk uprightly. And on do sa last verse sabi, O Lord of hosts,
blessed is the man who trusts in you. Yun yung testimony nila. Blessed is the man who trusts in you. Na kayong mga kabataan, yung mga new generation natin, the next gen, kahit na nag-fail yung ating older generation, yung parents nyo, na sumunod sa Panginoon, katulad ni Cora, o yung mga ninuno natin na hindi naman naglingkod sa Lord, na hindi naman kumilala sa Panginoon, pero tayo ngayon, pinili natin na magtiwala, manampalataya sa Panginoon. Ano? Tayo po yung bibigyan ng grace and honor, and the Lord will not withhold good things to us. We are blessed kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. Alam nyo, doon sa Exodus chapter 20, nung binigay ni Lord yung commandment, no? Yung 10 commandments kaya, no? Balikan lang po natin saglit. Very consistent si Lord sa kanyang character. Sabi niya, verse 4, para mas maano natin, or sa verse 3, you shall not have no other gods before me. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Verse 4, you shall not make for yourselves a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. Okay. Yung puot ng Diyos, no, nung mga ayaw sa Kanya, those who hate Him, talagang nagpapatuloy, no? Visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation. Sa mga nag-hate sa Lord. Okay? Pero hindi naman natapos dun Tuloy nyo yung pagbasa nyo sa verse 6. But showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Para doon pala sa mga generation na ayaw sa Diyos, galit sa Diyos. Hindi lang silang mapapahamak. Pati yung mga sumunod na generation sa pamilya nila, sisingilin ng Diyos. Akala ko ba, pastor? Sabi sa Ezekiel, hindi pananagutan ng mga anak ang kasalanan ng fathers. Actually, totoo yun. Alam mo kung bakit? Bakit hindi mabibless yung mga children nung mga nag-hate sa Panginoon? Bakit? Do you expect nang isasalin ng mga parents na to kabutihan of faith in God when they themselves hate God? Sa tingin nyo ba may mabuti silang maiaano? Natural, yung kanilang pananaw, yun din yung maisasalin nila sa sa mga anak nila, sa mga kaapu-apuhan nila. Yun din ang susundan ng mga anak nila. Napag-aralan natin yan, di po ba? No? Pero sabi po dito, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Yung mercy naman ng Panginoon ay for 1,000 generation, for those who love me and keep my commandments. Nakita niyo po yun, yung consistency ng character ni Lord. Dito pa lang nung binigay niya yung commandment niya buhay pa si Cora. Buhay pa si Cora, alam niya to, narinig niya tong bagay na to nung binigay yung commandment Even sa New Testament, yung idolatry, rebellion, magkakasama siya sa isang category sa mga hindi papasok sa kingdom ni Lord. Nabasa niyo ba yan? Sa Corinthians, sa Galatians. Same category. Nakita niyo po yan? So, nakita natin dito, ito po yung
pinapakita sa atin ng Panginoon. Mahal ni Lord ang new generation, pero kailangan po nating gawin yung part natin as warriors, as older generations. At ganun din naman, may part din po ang mga new generation, ang next gen. Ang gagawin nila is to choose God, to trust God. Because when they do that, hindi lang sila ang mabibless, pati yung generation after them. Kasi ganon din ang gagawin nila. Isasalin po nila yung faith nila at yung testimony kung gaano naging kabuti, ka-faithful, ka-merciful, bestowing of honor and grace ang Lord sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya everyday, yan ang goal natin. Marami pa tayong madalang kabataan sa Panginoon para mapagpasahan ng faith natin. Because when that child or when that young people trust God with his life, alam natin na mabibless yung bata na yon. At kapag maraming kabataan, maraming mga citizens, kapwa natin Pilipino ang nanampalataya sa Lord, maapektuhan yan ang national transformation. Blessed is the nation whose God is the Lord. Balik ka na naman doon. Amen? So alam mo, lahat ito talaga ay connected. So yan po ang isama natin sa ating panalangin. If you know, kung sa pamilya po ninyo may kabataan, may kapitbahay kayo, may kakilala kayong kabataan, no, sa ating community, sa ating paligid, pag-pray nyo po. Mga classmate po ninyo. Pag-pray nyo na makakilala po sila sa Panginoon at gamitin po tayo para ma-share natin ang gospel sa kanila. Okay? And then ipag-pray po natin yung mga concerns po natin, church concerns, yung mga departments po natin, mga kalalakihan, kababaihan, mga kabataan natin, ang ating kids ministry, worship leading team, ushering, media, tech, at ang bago nating ministry, yung tambourine. Pag-pray po natin, new and additional leaders, yung mga gawain po nila from July to December activities, and then yung Bible study na nilaunch po natin sa ating mga youth and adults. Okay, so this coming Sunday po, magkita-kita po tayong lahat, 9:15 for the start of our adult Sunday school again. Evangelization of San Juan City, so memorize po natin yung 7 pillars of society from A to G, no? Arts, media, business, church, yung doctors po, yung health sector natin, education, family, government. Pag-pray natin ang Barangay St. Joseph, magkaroon tayo ng mga outreach ministries dito po sa residential, sa mga institutions po rito, sa mga businesses, sa mga schools, and then yan po yung PVEP sa mga schools at saka sa government offices natin starting this August. Bukas po ay meron po tayong DSWD 4-piece Family Development Session. Pero dahil medyo malayo po ang na-relocate na po tayo at hindi pa po nila alam kung saan tayo, baka nanibago po sila sa changes. So ang mangyayari po ay doon muna tayo sa Barangay Hall, yung bagong tayo nila doon, okay, sa F. Manalo. Doon po muna ang 4-piece FDS natin. So ganun pa rin po, dalawang session, 9 a.m. to 11 and then 1 p.m. to 3 p.m. Sa government, Barangay Hall tayo ng Batis muna magkakandak ng FDS. So sa mga available po bukas, you can help us to assist. Okay? And then pag-pray po natin yung mga healing for the sick. Ang ganda po nung nangyari last Sunday kasi hindi lang natin pinag-pray yung mga kabataan na nagpunta po sa harapan. Meron ding pong mga guest po tayo na dumating nung Sunday na merong pong prayer request for healing, no? At sabi ni Zai, kasi hindi naman ako part ng GC ng ng iba nating mga GC. So nagte-testify po si Sister Evelyn, yung nag-invite po, na yung pinag-pray po natin si Sister Rhoda. Rhoda po yung pangalan niya.
Kalalabas lang po niya ng hospital for 4 days po because of throat infection. Pero ang masakit po lagi yung kanyang ulo. So sabi daw ng doctor ay side effect daw po ito ng infection sa throat, pero hindi naman daw na-address ng doktor yung sakit ng ulo niya. So even nga nung during the worship service, ay sabi umupo daw kasi inaatake daw siya ng kanyang sakit ng ulo. But when we prayed for her after the service, gumaling daw po siya and kinabukasan nakapasok na daw po si Sister Rhoda. So, praise the name of the Lord. Hallelujah. So, yan po, kung may kakilala po kayong may sakit na family member natin, at yung nanay ni Kuya Boyet, nakalabas na rin po ng hospital last week, naka-attend na po sila buong family. Kaya, pag-pray po natin yung mga may sakit. Blessing upon our partners, supporters, and givers. Sabi ko kanina before the start of the service, habang wala pang time, pwede kayong mag-tour sa ating kitchen. So nakita nila, working na po yung ating kitchen. Dito na po kami nagluluto, yung lababo po, diyan na po kami naghuhugas. So, ano na po, yung mga cabinet po natin, hanging cabinet, nandiyan na po, nailipat na po nila Sister Neng, nila Sister Jen, no, yung Sister Lynn, yung ibang mga gamit natin. Because yung room dun sa likod, katabi ng CR, no, pinapabakante na po yung mga gamit doon. So, marami na tayong nailipat na gamit. So, pag-pray natin na i-bless ng Lord yung mga ministry partners natin and supporters for supplying sila yung ginagamit ng Lord. Kayo po, yung pagta-tithes and offerings nyo, bumabalik din po sa inyo. Why? Yan, nabibili po natin yung mga needs ng church at kayo din po yung nakikinabang. Okay? So, the Lord bless you all. Yung mga partners natin sa, naalala ko po si Uncle, no? Yung ano nyo, na ngayon ay may nagbabaha sa New York, kung kamusta siya. So, pakikamusta po, no? Pag-pray natin silang lahat na pagpalain sila ni Lord. So, the Lord bless you as you pray tonight. Sama-sama po tayo kahit nasa bahay kayo or on your way sa office. Join us as we pray for this prayer concerns. Amen.
New mercies I see. All that I needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Let's praise God's faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Unto me. Yes, Lord. Yung generation po, Panginoon, na pinarusahan nyo because of their rebellion, unfaithfulness, they were exiled, Lord, to Babylon. Even sila, Panginoon, na mga rebellious and unfaithful, Panginoon, nakaranas pa rin sila ng grace mo, Lord. Grabe, Lord, ang grace mo. Grabe, Panginoon, yung mercy mo, Panginoon, yung goodness mo sa mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Pinreserve mo, Panginoon, itong mga remnant na to, Lord. Pinreserve mo, Panginoon, ng lineage, Panginoon, ng Israel, of the nation of Israel, ng Judah, Panginoon. Because may plano ka sa kanila, Panginoon. Because of your grace and mercy. At ganun din, Panginoon, kung papaanong ito pong mga kasaysayang ito ay naisulat sa Biblia to encourage us, to be a model for us, Panginoon, for us to follow their example. Yun din, Panginoon, ang tutularan namin. Katulad ng mga anak ni Korah, Lord, we will choose to trust you. We will choose, Lord, to stand on the side of God at ng mga leaders na pinili mo, Panginoon. We will not rebel against you, Lord, but we will trust you, Lord. Pagpalain mo po ang mga anak mo sa Foursquare Church San Juan City, even po yung mga nanonood sa amin at mga kasama namin ngayon na pinipili po, Panginoon, na magtiwala at sumunod sa iyo. Bless them. Not only them, Lord, but the generation following them, Lord, in their family, in their clan, O Lord. Hallelujah. Magpapatuloy po ang kanilang pamilya, ang kanilang pong lahi, ang kanilang faith, Panginoon, sa mga susunod na generation. Because you are a gracious, merciful, good, and faithful God. Hallelujah. You are the same yesterday, today, and forever. We give you praise, Lord. We give you glory. We give you thanksgiving sa lahat ng ginawa mo sa gabing ito, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for joining us for our Wednesday prayer meeting. See you again next Wednesday and this coming Sunday. Huwag po kayong mawawala. The Lord bless you all.